Pag-usapan natin ang katatapos ng naika-15 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang propesor sa Ateneo de Manila University College of Law at De La Salle University College of Law si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon, Attorney Howard, at welcome back sa Arangkada Balita. Good afternoon, Jack. Good afternoon sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Yes, Attorney Howard, doon sa yung kakatapos nga lang na 15th day ng impeachment trial, tingin nyo na naging matagumpay ba ang prosekusyon na pakita na yung maling paggasta ng confidential funds? Well, klaro naman, Jack, no? Sa akin, maganda ang testimonya ng mga COA kasi nga sila mismo yung nag-imbestiga, sila yung binigyan ng mga resibo, ika nga. At kahit na doon sa cross-examination, matibay ang kanilang presentasyon, nakita ko sa akin opinion no, na yung misuse nandoon, yung nakita na hindi kailangan ang confidential funds dahil sabi nga dapat ito ay in line with the purpose or functions of the agency kasi ang OVP naman at saka ang DepEd hindi naman yan talaga nakikitaan ng confidential funds at to prove that point na sabi na nga before na this time lang nung kay VP Sara nagkaroon ng confidential funds at tumaas ng ganito kalaki. So sa akin maganda yung pagkakalatag at siguro makita pa natin, Jack, sa mga susunod na mga hearing kung ano pa at kung saan pa nagasto kasi nga nakita natin yung mga fictitious name, yung mga paggasto sa Christmas tree, Christmas party, etc. na hindi pinapahintulutan, pinagbabawal nga actually ng COA sa paggasta ng ating confidential funds. Pero ano masasabi niyo, Attorney Howard, doon sa sinabi ng defense na hindi porket nakakatawa ang pangalan or fictitious ay may illegal na dito? Hindi naman talaga eksakto naman ibig sabihin na mali po yun. Pero hindi naman yun ang issue eh. Yung pangalan na yun sa akin, Jack, kung titingnan mo, parang binastos yung mga pangalan, parang ginawang katatawanan. Kasi hindi lang sa pangalan sila nagkulang o kumbaga nagpagbastos sa pag-report, yung hindi nila pagbigay ng resibo dahil acknowledgement receipt lang ito. Kung maalala mo, Jack, at hinihingan sila ng COA ng supporting documents. Yung kanilang hindi pagbigay ng supporting documents, isama mo na sa paglagay nila ng nakakatuwang pangalan, doble-doble o triple pagbastos. Hindi lang po sa proseso ng pag-report sa COA kung hindi sa paggamit ng pera ng taong bayan. Pero yun nga, Attorney, no, isa sa mga naging highlight, kumbaga, ang problema minsan natatabunan yung mga ebidensya kasi ang minsan napapansin pa ng mga tao yung mga sidelights, yung mga nangyayari sa gilid katulad na nga lang yung kahapon, di ba? Yung sinita ni Attorney Sison, yung post nga ni Attorney Ligutan na kumbaga sinasabi na parang nag-ano sa sub-judice rule. Ano po ang take nyo dito? Nabasa nyo po ba yung post ni Attorney Ligutan? Nabasa ko naman yung sinabi ni Attorney Ligutan. Hindi naman yun. Kasi ang sub-judice rule reject dun sa Rule 18 na yan, merits of the case. Ang kaso dito, yung issue is yung paano prinipresenta o cross-examine ang testigo, no? So, klaro naman sa ating rules on evidence, Rule 132, Section 10, na bawal ang misleading questions. At saka, kumbaga hindi ka naman talaga dapat mag-mislead ng kahit na sinong testigo. Yan, basic na basic po yan. So, kung yung post din ni Attorney Ligutan, hindi rin naman siya naglagay ng kahit na anong pangalan. So, sa akin lang, nagbigay lang siya ng kung ano ang nasa batas, kung ano ang nasa rules. So, I don't think that is sub judice. Pero siguro, it is also high time to remind both parties na medyo tumingin-tingin at ingatan itong sub judice ruling. Pero, Jack, paalala ko lang, hindi lang dapat ito sa mga partido. Bigyan din natin ng paalala yung mga senator judges. Dahil sila dapat hindi na nagbibigay ng merito at lalong-lalo na hindi na nag-argue o nagbibigay ng punto sa tawag dito, social media. Lalo na bawal ang mga splicing na mga video. So dapat palalahanin din ang mga
senator judges. Yun nga po, actually doon na ako papunta nga, attorney. Kumpara natin yung ginawang post ni Attorney Ligutan at doon sa ginawang post ng Facebook page ni Senator Pia Cayetano na gumamit ng spliced videos. Parehas lang ho ba yun or may mas malala po ba doon sa kukumpara natin yung dalawa? Kung sa akin, not for anything, dapat nga ang bigyan ng paalalahanan si Senator Pia. Number one, yung kanyang pag-splice, kitang-kita hindi naman ito nangaayon dun sa kanilang batuhan ng sagot at question and answer. So malamang na ito ay misleading doon sa tunay na pangyayari. Ikumpara natin dito sa post ni Attorney Ligutan na nagsasabi lang kung ano ang batas. No? That's not even the merits because walang factual issues or evidence na sinabi si Attorney Ligutan. It's just a rule of sabi ko nga, yung rules of evidence na sinabi lang niya. So, sa akin na medyo mas nakakatimbang, na medyo mas nakakainsulto, yung ginawa ni Senator Judge Pia sa korte. Kaya nga sabi ko, sana paalalahanan, hindi lang yung mga partido, pero pati yung mga Senator Judge. Check, no? Siguro, it is high time, medyo naging pasensyoso si Presiding Officer Cheese. Siguro nasa 15 days na tayo, Jack. Medyo siguro kailangan rendahan. Medyo bigyan natin ng konting higpit ang ating mga participants dito sa impeachment trial. Pero tungkol naman dito sa sinasabi, marami din pumupuna sa nagiging mga condescending tone daw minsan ni Attorney Kapunan, minsan pag ina-address si Attorney Ferrer. Ano po masasabi niyo? Nag-go overboard ba si Attorney Kapunan? Pero kung matatandaan din natin, ay si Attorney Vinluan dati, may sinabi siya na mas mataas ang grade ni VP Sara kaysa doon sa mga abogado na naroon. Di ba basically halos parehas lang? Alam mo, Jack, ano yan matagal ko nang nakasama si Attorney Lorna. Minsan kalaban ko yan, minsan kasama sa kaso. Masaya lang naman kasama yan. Yung kanyang mga ganyan, hindi naman yan condescending. Kung titingnan natin na medyo nagbibigay ng kulay sa korte at pampagising din, kumbaga pangpagaan ng loob, no? Kasi masyadong seryoso. Wag naman natin masyadong seryosohin yung mga sinasabing yun dahil sabi ko nga hindi naman yun kumbaga ikinasasama. Medyo kung kinasama nung iba siguro naman tanggapin na lang nila at nag-sorry naman si Attorney Lorna. And siguro may iba naman tayo, Attorney Howard, no? Ito may sinabi nga si Senator Ping Lacson na sabi nga niya plano na niyang buwagin yung allocables o yung leadership funds sa national budget. Ano po ang take niyo dito? Well, totoo po yan. No? Kung meron naman, alam mo, Jack, whether it's allocables, whether it is insertions, alam mo, whether it's countrywide development or whatever yung sinasabi natin dati na mga tawag dito, pork barrel, lahat po yan dapat pinagbabawal. So sana medyo tama nga, kasama ko ni Senator Bing na dapat rendahan na po natin yung mga ganyang practices. Pati siguro yung tingin nyo, yung sinabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, yung kailangan ayusin din yung sa mga confidential funds kasi medyo nagkaroon ng problema or medyo maluwag. Hindi, dapat nga kasi nga ito ay wake-up call hindi lang sa COA, pati rin sa Kongreso, no? Number one, sa COA dapat mahigpit sila sa pag-evaluate, pagbasa, pag-review ng confidential funds. At pangalawa, dapat rin yung Kongreso mahigpit sila sa pagbigay, no? Klaro naman na dapat it is in line with the agency or with the department's work or functions, no? So, kung may function naman, let's say, sabi nga nung depensa, to secure the Vice President, yung function na yan, nandun naman sa Vice Presidential Security o nasa Presidential Security o nasa military. Ba't natin bibigyan ng confidential funds para doon sa purpose na yun? Hindi naman yun ang purpose ng opisina ng Vice President o opisina ng DepEd Secretary. Okay, nako, maraming salamat, Attorney Howard Calleja, again, sa oras na binibigay mo dito sa amin sa Arangkada Balita. Sir, mabuhay po kayo at magandang gabi. Salamat po, magandang gabi. Mabuhay po kayo. Salamat po.